Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dominic. Gusto ko lamang ibahagi po ang aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Isang umaga, mahimbing akong natutulog nang biglang tumunog ang aking Nokia cellphone. Naka-full volume ito kaya naman naistorbo ang aking masarap na tulog. Napakamot-kamot ako sa aking ulo dahil nabitin ako sa tulog. Kaagad ko namang kinuha ito nang iminulat ko ang aking mga mata. Paminsan-minsan ay napipikit pa ako dahil inaantok pa talaga ako. Ngunit pinipilit kong labanan ang aking antok. Mayroon kasing tumawag at iyon ay si Carlo, ang matalik kong kaibigan. Wala naman sana akong balak na sagutin ang kanyang tawag pero naisip ko na baka importanteng bagay ang sasabihin niya. Kaya ayun nga, Kuya Bari, pinindot ko ang answer button saka sinagot ang kanyang tawag. "Hello Carlo, bakit ka napatawag?" Tanong ko sa kanya. "Ay, Dominic, magandang umaga sa'yo. Gusto ko sanang imbitahan ka para sa kasal ng ate ko bukas eh. Punta ka rito para naman makapag-bonding din tayo. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita. Ano, libre ka ba bukas?" Sabi naman ni Carlo sa akin. Bukas? Oo, tama. Free naman ako bukas. Day off nga pala. Day off namin kaya wala kaming trabaho. O nga pala, mabuti naman at ikakasal na si Ate Kathleen mo. Sagot ko naman kay Carlo. Ay naku, oo nga eh. Akala ko tatandang dalaga si ate eh. Pero nagkamali pala ako. Wika naman ni Carlo sa kabilang linya. Sabay kaming nagtawanan. Kahit papaano po ay naibsan ang aking pagkaantok. 20 years old na nga po pala si Carlo at pareho kaming dalawa. Bali childhood best friend ko po siya at palagi kaming magkasama dati. Ngunit nagkalayo lang kami dahil lumipat sila ng bahay. Malayo-layo na sila sa aming bahay kaya naman ay hindi na kami nagkikita. "O ano na, Dominic? Pupunta ka ba rito bukas? Isama mo na rin yung nobya mo." Wika ni Carlo. Nag-isip-isip muna ako ng ilang segundo kung ano nga bang magiging desisyon ko. Mga ilang oras ba ang biyahe papunta dyan sa lugar nyo? Naku, malayo siguro yung bahay ninyo. Sagot ko naman kay Carlo. Medyo. Siguro mga 4 na oras ang biyahe mo. Sige na, mabilis lang naman yun. Basta wala lang masyadong traffic. Sagot ni Carlo sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bari, wala talaga sana akong balak na pumunta dahil hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila. Ngunit napilitan akong pumayag dahil pinilit ako ni Carlo. "O sige, basta aasahan ko ang pagpunta mo rito ha." Sabi pa ni Carlo bago niya pinatay ang kanyang tawag. Binigay niya rin sa akin ang kanyang address. Pagkatapos tumawag ni Carlo ay bumangon na ako sa aking kama. Inayos ko ang aking higaan at saka lumabas. Lumipas ang ilang oras ay dumating ang aking nobya. Itago na lang natin, Kuya Bari, siya sa pangalang Almira. Mag-isa lamang kasi ako sa aking boarding house kaya naman dinadalaw ako minsan nitong si Almira. Malapit lang naman kasi sa kanilang bahay ang aking boarding house, Kuya Bari. Pareho kaming may trabaho na at masasabi kong maswerte talaga ako kay Almira dahil bukod po sa pagiging mabait, isa rin siyang responsableng babae at marunong dumiskarte sa buhay. Ipinangako ko talaga sa sarili ko, Kuya Bari, na hinding-hindi ko na pakakawalan pa itong si Almira sapagkat batid kong madalang lamang sa mundo ang mga babaeng katulad niya. Oo nga pala, nabanggit ko rin po pala sa kanya, Kuya Bari, ang tungkol sa imbitasyon sa akin ni Carlo. "Ano? Pupunta ka sa kasal ng ate niya bukas?" Gulat na sambit ni Almira
sa tonong patanong. Oo inimbitahan niya kasi ako eh. Tsaka aasahan niya raw ang pagpunta ko roon bukas. At saka gusto kita sanang isama doon, babe. Sabi ko naman kay Almira. Kitang-kita ko kung papaano kumunot ang noo ng aking nobya. Halata sa kanyang ekspresyon na ayaw niyang pumunta ako kina Carlo. Pati ba naman ako isasama mo? Naku naman, Dominic. Ang layo-layo ng lugar nila Carlo. Hindi natin alam ang mga pasikot-sikot doon. Wika naman ni Almira. Napakamot pa nga siya ng kanyang ulo. Ayaw ko mang magpunta babe pero pinipilit niya kasi ako. Ako, kapag hindi ako pumunta, baka naman magtampo pa sa akin yung lokong yun. Sagot ko naman sa aking nobya. Nag-isip-isip muna siya ng ilang minuto bago ito nagsalita. Ay naku, ikaw talaga. Sige na nga. Sasamahan na lang kita. Ayoko kasing pumunta ka roon ng mag-isa. Naku, baka makakita ka pa roon ng mga chicks ha. Abay masasapak talaga kita. Sabi sa akin ni Almira. Naku Kuya Bari, ganun talaga siya. Nakasanayan niya na ang asarin ako sa mga chicks. Wala naman akong balak na ipagpalit siya, pero palagi niya rin akong inaasar sa ibang babae. Ayaw niya kasing may mga umaaligid-aligid sa akin. At ayun nga Kuya Bari, sobrang tuwa ko talaga dahil pumayag itong si Almira na pumunta kami sa kasal ng ate ni Carlo. Laking pasasalamat ko na rin sapagkat sasamahan ako ng aking nobya. So, kailan tayo aalis? Tanong ni Almira habang nagkakape kaming dalawa. Bahala ko sana mamayang hapon na tayo umalis. Mas okay na yung nando na tayo sa kanila bukas kaysa naman sa magbabiyahe pa lang tayo. Malayo pa naman ang lugar nila. Sagot ko at sumang-ayon naman sa akin si Almira. Kung kaya't pagkatapos naming magkape ay agad naming inihanda ang aming mga dadalhin. Bumili na rin kami ng regalo para sa atin ni Carlo. Hay salamat, mabuti na lamang at supportive ang nobya ko Kuya Bari. Siya na nga ang pumili kung ano ang dapat iregalo. Sinamahan niya rin ako sa pagbili. Noong sumapit po ang 3:00 ng hapon, inilagay na namin sa loob ng aking kotse ang lahat ng aming mga dadalhin. Nakabihis na rin kami at ready to go na nga Kuya Bari. Nagpicture pa nga kaming dalawa sa tapat ng aking kotse. Mahilig kasing manguha ng litrato itong si Almira, lalo na kapag pumupunta kami sa mga magagandang tanawin. O tara na mahal, para hindi tayo masyadong gabihin sa ating biyahe. Sabi ni Almira habang nasa kalagitnaan kami ng picture taking. Magkatabi kami ni Almira sa front seat at hindi nga nagtagal ay pinaharurot ko na ang aking sasakyan. Maingat akong nagmamaneho habang masayang nagkukwento naman si Almira. Mahilig din kasi siyang magkwento tungkol sa mga kaganapan niya sa buhay at maging sa mga napanood niyang movies. Tuwang-tuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niyang katatawanan. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho at hindi ko naramdaman ang pagod dahil katabi ko ang babaeng mahal ko. Naaamoy ko pa nga ang kanyang mabangong buhok na nililipad ng hangin. Mahigit 2 oras na ang aming binabiyahe at sa mga oras na iyon ay marami na kaming tawanan at halakakan dahil sa mga kwento ni Almira. Babe, meron akong sasabihin sa'yo. Kapag ka nawala ako ha, ingatan mo palagi ang sarili mo ha. Biglang wika ni Almira sa kalagitnaan ng aming biyahe. Sumandal pa nga siya sa aking balikat. Nabigla naman ako dahil sa mga salitang kanyang tinuran. Napabuntong hininga ako at saka nagsalita. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung pinagsasabi mo babe? Huwag ka naman ganyan. Naku kahit biro ayoko ng ganyan. Wika ko naman sa kanya. Hindi maitago ng aking mga mata ang katotohanang
nalungkot ako sa kanyang sinabi. Sorry na babe. Naku, sadyang advance lang talaga ako. Kasi kapag wala na ako, hindi ko na yan masasabi sa'yo. Hindi rin naman kasi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Malay natin, hindi na tayo magising bukas. Dagdag pang turan ni Almira. Mas lalo lang akong nakaramdam ng lungkot, Kuya Bari. Ayoko kasi ng mga ganoong topiko. Babe naman, huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa mga ganyang bagay. Wika ko kay Almira. Tumingin siya sa aking mga mata at saka niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko sa kanyang yakap ang tunay na pagmamahal. Ay, mahal na mahal kita, Dominic. Sambit niya sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa tinuran ng aking nobya. Mahigit 3 taon na kaming magkasintahan pero kinikilig pa rin ako sa tuwing sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Almira, mahal na mahal din kita. Tugon ko at mas lalong humigpit ang kanyang mga yakap. Hindi nagtagal ay kumalas din siya sa pagkakayakap. Nagugutom na raw siya kasi, kaya naman ay kinuha niya ang lalagyan ng aming pagkain at saka kumuha siya ng hamburger. Masaya naming pinagsaluhan ang masarap na pagkaing iyon. Maya-maya'y sinulyapan ko ang aking rilong pambisig at napagtanto kong mahigit 3 oras na pala kaming nagbabiyahe. Malayo-layo na rin pala ang aming narating. Unti-unti nang nilamo ng dilim ang buong paligid, kaya naman ay medyo binilisan ko na ang aking pagmamaneho para mabilis din kaming makarating doon. Mahirap kasing magbiyahe nang hindi mo kabisado ang daang iyong binabagtas. Habang patuloy sa pagtakbo ang aming sasakyan, napadpad kami sa isang daan na kung saan ay wala man lang kabahay-bahay. Pawang mga malalaking punong kahoy lamang ang makikita sa paligid. Wala ring mga poste ng ilaw sa daang iyon. Naku po babe, anong lugar na kaya ito? Tanong sa akin ni Almira. Napansin niya rin kasi na parang may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Hindi ko kasi kabisado ang lugar na ito. Sagot ko naman kay Almira. Nagpalinga-linga lang kami sa paligid. Nagbabaka sakali kaming makahanap kami ng mga bahay. Ngunit wala talaga kaming makita, Kuya Bari. Napansin din namin na mayroong isang motorsiklo ang nakasunod sa amin. Nagpatuloy lamang ako sa pagmamaneho ko at bigla kong inihinto ang kotse nang makita namin ang 2 matanda na nakahiga sa gitna ng kalsada. Ay, ano kaya nangyari sa 2 matandang yan? Bakit nasa gitna sila ng kalsada? Tanong sa akin ni Almira habang titig na titig siya sa katawan ng matandang babae at matandang lalaki. Hindi ko alam. Baka nasagasaan ang mga yan ah. Sagot ko naman. Naku, tulungan kaya natin sila. Kawawa naman ang matatanda o tingnan mo. Wika sa akin ni Almira. Ipinarada namin ang kotse sa gilid ng kalsada at dahan-dahan kaming lumabas. Tanging ilaw lamang ng aming sasakyan ang nagsilbing liwanag noong mga oras na iyon. Humakbang kami ni Almira patungo sa kinaroroonan ng matandang babae at matandang lalaki. Nakahiga ang mga ito sa gitna ng kalsada at hindi namin alam kung anong nangyari sa kanila. Likas kasi sa amin, Kuya Bari, kaming magkasintahan ang pagiging matulungin at maawain. Kaya naman ay napagpasyahan naming lapitan ang 2 matanda upang sana'y tulungan sila. Lolo, Lola, ano po ba ang nangyari sa inyo? Tanong ni Almira habang dahan-dahan niyang niyuyugyug ang balikat ng 2 matanda. Magkatabi ang mga ito habang nakahimlay.
Labis kaming nag-alala sa kalagayan ng dalawang matanda. Ngunit nagulat kami nang biglang sumigaw ang driver ng motorsiklong nakasunod sa amin kanina. "Umalis kayo riyan! Mga aswang sila!" Sobrang lakas ng sigaw ng driver at puno ng pag-alala ang tono ng kanyang boses. Dahil sa itinuran niya ay napaatras kami ni Almira. Tiningnan namin ang dumaang motorsiklo at nakita naming nasa malayo na ito. Bigla naman kaming kinilabutan nang maalala namin ang sigaw nito. "Naku babe, totoo kaya yung sinasabi ng driver?" Tanong ni Almira habang nakahawak na siya sa aking kamay. Nakapagtataka Kuya Bari dahil wala namang sugat ang dalawang matanda. Damang-dama ko ang panginginig ng kamay ni Almira. Hindi ko nagawang sagutin ang kanyang tanong sapagkat nakapokus po ako sa dalawang matanda. "Dominic, halika na! Kailangan na nating umalis sa lugar na ito." Nanginginig na sambit ni Almira sa akin. Akmang tatakbo na sana kami nang biglang bumangon ang dalawang matanda at binato kami ng kanilang mga tungkod. Napakalakas ng kanilang pagbato at tumama ito sa aming likod na naging dahilan sa pagkatumba namin ni Almira. Napahawak pa nga kami sa aming likod dahil sobrang sakit nun. Pinilit namin kaagad na bumangon ngunit hindi namin kinaya. Kung kaya't gumapang na lamang kami patungo sa aming sasakyan. Ngunit napakabagal ng aming pag-usad. Kaya naman ay naabutan kami ng dalawang matanda. Tumambad sa aming paningin ang pangit na mga mukha ng dalawang matandang iyon. Kitang-kita naming kulubot ang kanilang mga balat, mahahaba ang kanilang mga kuko at maging ang kanilang mga pangil. Magulo ang mahabang buhok ng matandang babae. Nakakatakot talaga ang kanilang mga tingin. Kuya Bari, para bang gustong-gusto na nila kaming sunggaban. Nagsisigaw si Almira. Baka sa tono ng aking nobya ang labis na takot. Hindi nagtagal ay nakaharap na sa amin ang mga aswang kaya napahinto kami sa paggapang namin. Hinarangan nila kami para hindi kami makapagpatuloy. Parang mababaliw na si Almira dahil sa sobrang takot, Kuya Bari. Nagsusumigaw kami, ngunit wala namang kabahay-bahay sa lugar na iyon. Nananalangin na lang kami at nagbabakasakaling may dumaan na sasakyan at makapanghingi kami ng saklolo doon. Ngunit ni isang sasakyan ay wala man lang dumadaan. "Dominic, natatakot na ako! Natatakot na ako!" Naiiyak na sambit ni Almira sa akin. Tinakpan na niya ang kanyang mga mata dahil natatakot siya sa mukha ng dalawang aswang. Nangilid ang mga luha mula sa aking mga mata habang harap-harapang kong nakikita ang mga luhang pumapatak sa mata ni Almira. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong umiiyak siya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit, ang klase ng yakap na parang iyon na ang huli. "Almira, magpakatatag ka. Makakatakas din tayo dito." Bulong ko sa kanya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa upang sana'y tumawag sa aking mga kakilala at humingi ng tulong. Ngunit nang nakita ng dalawang matanda ang aking hawak-hawak, mabilis itong inagaw ng matandang babae at itinapon sa kakahuyan. Kasunod nun ay hinampas ako ng matandang lalaki gamit ang tungkod nito. 3 beses nito akong pinaghahampas na tumama sa kung saang-saang parte ng aking katawan, Kuya Bari. Sa sobrang lakas ng paghampas niya ay napasigaw na lamang ako. Pagkatapos akong hampasin ng matandang lalaki, si Almira naman ang hinampas ng matandang aswang. Unang hampas pa lang ay napasigaw kaagad si Almira.
Maawa naman kayo sa nobya ko. Ako na lang ang hampasin niyo. Pagmamakaawa ko sa kanila, ngunit hindi nagpaawat ang matandang babae. Nagmistulang bingi ito na parang wala siyang naririnig. Walang awa niyang pinaghahampas si Almira. Kagaya sa akin ay 3 hampas din ang natamo ni Almira. Mas lalo akong naiyak dahil batid kong sobrang sakit ang nararamdaman ng babaeng mahal ko. Gustuhin ko mang lumaban at ipagtanggol si Almira, ngunit hindi ko nagawa na dahil maging ako ay nahihirapan na din. Lumipas lamang ang ilang segundo, nahimatay si Almira. Marahil iyon ay dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Almira! Almira! Kumising ka! Niyuyugyug ko ang kanyang balikat upang magising siya. Gustong-gusto ko nang buhatin ang aking nobya palayo sa lugar na iyon, ngunit wala na talaga kaming takas. Napapikit na lamang ako habang pilit kong iniinda ang sakit ng aking katawan. Maya-maya ay bigla akong hinila ng matandang lalaki. Inilayo niya ako kay Almira. Kinuha nito ang malaking baging at pati na rin ang malaking sako. Biglang itinali nito ang baging sa aking kamay at pati na rin sa aking mga paa. Maawa kayo! Patakasin niyo na po kami! Pagmamakaawa ko sa kanila, ngunit hindi man lang nagsalita ang 2 matanda. Nagtulong-tulong silang 2 sa paggapo sa akin, kaya naman ay wala na akong kawala. Sa tingin ko po ay mag-asawa ang 2 iyon. Pagkatapos nilang igapos ang aking mga kamay at paa, si Almira naman ang ginapos nila. Hindi pa rin siya nagigising, kaya naman ay napahagulgol na ako habang pinagmamasdan ang kaawa-awang mukha ni Almira. Maya-maya'y kinuha ng matandang babae ang isang malaking sako at saka inilagay nila sa loob ng sako si Almira. Kitang-kita ng aking 2 mata kung papaano nila ipinasok sa loob ng sako ang walang kalaban-labang katawan ng babaeng mahal ko. Nagmamakaawa ako sa kanila, ngunit hindi man lang nila ako pinakinggan. Tuwang-tuwa pa nga ang 2 matandang aswang sa kanilang ginagawa. Napahagulgol na ako. Sinisisi ko ang aking sarili noong mga sandaling iyon. Patid kong kasalanan ko kasi ang lahat. Kung hindi ko isinama si Almira, hindi na sana siya napahamak pa. Ngunit kahit habang buhay man akong magsisi, alam kong hindi ko na maibabalik pa ang mga mali kong desisyon. Pagkatapos nilang ipasok si Almira sa loob ng sako, ay kumuha naman sila ng isa pang sako na nasa gilid lang ng kalsada. Doon ko napag-isip-isip na siguro ay sinasadya nilang magdala ng tig-iisang sako sa tuwing mambibiktima sila. Taktika lamang pala nila ang magkunwaring nabangga o na aksidente para kaawaan sila. At kapag mayroon ng lumapit sa kanila, ay kaagad na nilang bibiktimahin iyon. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Ipinasok nila ako sa loob ng sako. Hindi na ako nakapalagpa sapagkat parehong nakagapos ang aking kamay at paa. Tanging paghagulgol na lamang ang aking nagawa. Si Almira ang iniisip ko habang nasa loob ako ng sako. Ayos lang sa akin kahit ilang beses nila akong saktan, wag lamang si Almira. Kahinaan ko talaga ang makitang nahihirapan si Almira. Matapos nila kaming ilagay sa loob ng sako, ay hinila na nila ang mga sako. May mga kain na naman tayo, wika ng matandang babaeng aswang at saka humalakhak pa ito. Base sa direksyong pinanggagalingan ng boses ng matandang babae,
ay napag-alaman ko na ang lalaking aswang ang siyang humihila sa sakong kinalalagyan ko at ang babaeng aswang naman ang humihila sa sakong kinalalagyan naman ni Almira. Ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking katawan sa tuwing may nadadaanan kaming lubak-lubak na daan. Bukas ng gabi ay babalik ulit tayo doon sa kalsada upang mambiktima na naman, sabi ng matandang lalaki sa matandang babae. Nagtawanan pa nga silang dalawa. Dinaig pa nila ang nanalo sa loto dahil sa sobrang saya nila. Masayang-masayang nag-uusap ang dalawa habang tuloy pa rin ang paghila sa sako. Wala akong kaide-ideya kung nasaan na kami dahil wala akong makita mula sa loob ng sako. Sa tantya ko ay mahigit 1 oras ang iginugol nila sa paglalakad hanggang sa naramdaman ko na huminto sila. Kaagad nila kaming hinila mula sa loob ng sako. Nang makalabas na kami sa sako ay bumungad sa aking paningin ang isang bahay. Inisip ko na baka iyon ang kanilang bahay. Sa labas ng bahay kubo ay mayroong malapad na mesa at gasera na siyang nagsilbing liwanag. Halos masuka pa nga ako, Kuya Bari, nang makita ko ang nasa ibabaw ng mesa. Mga ulo ng mga tao. Bigla akong kinilabutan at biglang natakot ako na baka mapugutan din kami ng aming mga ulo. Nanginginig ang aking buong katawan at nanindig ang aking mga balahibo. Iniisip ko na iyon na talaga ang aming katapusan. Nilingon ko si Almira. Nakalupasay ito sa lupa at hindi pa rin nagkakamalay. Natatakot na ako sa posibleng mangyari sa amin lalo na't wala kaming kalaban-laban na. Binuhat nila kami patungo sa loob ng kubo at saka iniwan. Nagpaapoy sila at nagpakulo ng tubig sa isang malaking kawa. Habang lumilipas ang mga oras ay lalo akong kinikilabutan. Tiningnan ko ang aking nobya at dahan-dahang sinisipa upang magising siya. Almira! Almira! Kumising ka! Wika ko sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nagkakamalay at hindi nagigising. Sinubukan kong ngat-ngatin ang baging na nakagapos sa aking mga kamay, ngunit biglang dumating ang matandang lalaking aswang. Binuhat nito si Almira patungo sa labas. Nanlaki ang aking mga mata at napasigaw na lamang ako nang makita kong pinugutan ng matandang lalaking aswang si Almira. Inilagay pa nito sa ibabaw ng mesa ang pugot na ulo ng aking kaawa-awang nobya. Parang pinagsasaksak ang aking puso dahil sa sobrang sakit, Kuya Bari. Mga demonyo kayo! Sigaw ko sa kanila. Tumayo ang matandang babaeng aswang at saka tumungo sa aking kinaroroonan. Tumahimik ka dahil ikaw naman ang isusunod namin mamaya. Sambit ng babaeng aswang at saka bumalik na siya sa labas. Wala na akong nagawa pa kung hindi napahagulgol na lamang ako habang masaya nilang pinagsasaluhan ang preskong dugo ni Almira. Habang nag-e-enjoy silang dalawa ay patuloy pa rin akong nagbabalak na tumakas. Pilit kong kinakalag ang mga baging na nakagapo sa akin. Tahimik lang ako ngunit gigil na gigil nang hinangat-ngat ko ang baging. Laking gulat ko na lamang dahil nagawang putulin ng aking ngipin ang mga baging. Noong maalis ko yun ay dali-dali kong inalis ang mga baging na nakagapo sa aking mga paa at dahan-dahan akong gumapang. Mabuti na lamang at nakakita ako ng pintuan sa bandang likuran. Kahit hilong-hilo ako at masakit pa rin ang katawan ko,
ay gumapang lamang ako ng gumapang. Nangingilit ang mga luha sa aking mga mata habang gumagapang ako palayo at rinig na rinig ko ang kanilang mga halakhak habang pinagsasaluhan pa rin nila ang katawan ni Almira. Lumingon ako saglit at saka napabulong na lamang. Almira, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Pagkatapos nun ay nagpatuloy ako sa paggapang. Binilisan ko ang aking pagkilos hanggang sa nakarating ako sa mga liblib na kakahuyan. Gapang lang ako ng gapang. Wala akong pakialam kung masugatan ako sa mga bato na bumabaon sa aking braso at tuhod. Pilit kong ikinubli ang aking sarili doon sa kakahuyan. Nagtago lang ako na nagtago at ipinilit kong ikubli ang aking sarili sa makakapal na halaman. Tanging panalangin na lamang ang huli kong sandata. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil hindi ko nailigtas ang aking kasintahan. Inialay ko na ang lahat sa Kanya at ipinagkatiwala ko na ang aking kaligtasan sa ating Puong May Kapal. Dasal lang ako ng dasal hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na lang ako. Laking pasasalamat ko dahil hindi ako nahanap ng mag-asawang aswang hanggang sa sumapit na ang umaga. Noong tiyak kong matarik na ang araw, ay dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Hilong-hilo at napakasakit pa rin ng aking pangangatawan. Minaigi ko, Kuya Bari, na hanapin ang daan patungo sa kalsada at mabuti na lamang ay natuntun ko rin kaagad ang tamang daan. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aking kotse at naluluhang nagmamaneho pauwi sa bahay. Iyak ako ng iyak habang bumabiyahe. Hanggang sa naalala ko na lamang ang mga huling katagang binitiwan sa akin ni Almira. Babe, kapag ka nawala ako ingatan mo palagi ang sarili mo. Habang umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga salitang iyon, ay hindi ko talaga mapigilan ang humagulgol ng napakalakas, Kuya Bari. Pinagsisisihan ko ang lahat ng pangyayari. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon ko dahil nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Kuya Bari, 2 dekada na ang nakaraan mula nang nangyari iyon. Ngunit sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng pangyayari. Hindi na ako nakapag-asawa sapagkat si Almira lamang ang aking una't huling pag-ibig. Miss na miss ko na talaga siya. Ngunit tanging alaala na lamang ang lahat. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aming kwento ni Almira. Sana po'y maisadula niyo rin po ito sa inyong channel. Maraming salamat in advance and more power po sa inyong channel. Maraming salamat sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Dominic. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ella. Ako ay matagal nang nakatira sa bayan ng Santa Cruz dito sa aming probinsya sa Kabisayaan. Maunlad na lugar po ang Santa Cruz. Tahimik, magalang ang mga tao at maraming establishmento. Sa madaling salita, hindi sila nauubusan ng produkto. Sagana rin po sila sa mga pananim kagaya ng palay, gulay at mga prutas. Ang kanilang mga bukirin ay maraming puno ng kakao dahilan para tagurian sila sa isa sa pinakamalaking supplier
ng tableya sa buong Pilipinas. Ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo ay tungkol sa aking dating manliligaw na si Mio, at kung saan man siya ngayon, sana wag na niya akong guguluhin pa. Hindi biro ang hirap na dinanas ko po sa lalaking iyon, Kuya Bari. Literal po akong nakatikim ng impyerno dito sa lupa. Kaya naman, nang makahanap ako ng pagkakataon, ay lumayas ako sa kanyang poder para makamit ang tunay na kalayaan. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi lang gayuma ang pwedeng gawin ng isang tao para mapahinudhod ang taong gusto niya. Kagaya ko po, aminado ako na isang malaking pagkakamali ko ang hinayaan kong ibigay ang tiwala sa isang lalaking hindi ko kailanman mahal. Hindi ko akalaing sa kabila ng tindi ng pinapakita niyang pagmamahal sa akin, magagawa niya akong kulamin. Halos isumpa ko siya dahil sa labis kong galit. Hindi ko po alam kung sa paanong paraan nagawa niya akong bigyan ng karamdaman. Basta't ang alam ko lang, nagising na lamang po ako isang araw na nanghihina na. Nangangalumata ang mga mata ko, humpak ang pisngi, namumutla at walang kabuhay-buhay. Halos mandiri ako sa aking sarili. Hindi ko kayang isipin na isa na akong sakiting babae. Gusto kong isumpa ang aking buong pagkatao, lalong-lalo na kapag napapaharap ako sa salamin at nakikita ko ang aking sarili. Naiisip ko, sana'y namatay na lamang ako. Nitong huli, hindi na natiis ng aking inay ang pagmasdan akong nahihirapan. Isinwestiyon niyang magpagamot na kami sa kilalang albularyo nang sa ganun malaman nila kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko pa kasi alam, Kuya Bari, na kinulam na pala ako noon. Nakilala ko itong si Mio sa isang palengke. Namimili ako noon ng gulay nang makipagkilala siyang bigla sa akin. Sino ba naman ako para huwag siyang pansinin? Abay, gwapo po itong si Mio. Matipuno ang katawan at moreno. May taglay siyang karisma na hindi ko kayang baliwalain. Higit sa lahat, nakakahipnotismo talaga ang kanyang matamis na ngiti. Wala naman akong kasintahan noong mga panahong iyon, Kuya Bari, kaya naisip ko lang, wala namang problema kung makipagkaibigan ako sa kanya. Hanggang kaibigan lang naman eh. Iyon ang palagi kong tinatatak sa aking isipan. Hindi naman po sa pagmamayabang. Nasa kanya na siguro ang lahat ng magagandang katangian, pero para sa akin, sapat na ang magkasundo lang kami. Iyong walang mali siya. Kasi nga, kaibigan lang naman talaga ang tingin ko sa kanya. Si Mio lang itong mapilit sa panliligaw sa akin. Binubusog niya ako sa mga mamahaling regalo, mga pagkain at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, iniligtas niya ako mula sa isang aswang. Ginabi ako ng uwi noon mula sa sementeryo. Naisip ko kasing dalawin ang puntod ng aking ama. Habang naglalakad, hindi ko inaasahang may haharang sa aking daraanan. Ang aming bahay ay 1 kilometro lang ang layo mula sa aking kinaroroonan, na maririnig ko nga lang ang kahit na anong boses na nagmumula sa loob ng aming tahanan. Sobrang lapit lang po kung tutuusin, Kuya Bari. Napakunot noo ako nang matanaw ang napakadilim naming kapaligiran. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin nang makitang lumalabas ng bahay si Lola na nasa anyong wala sa sarili habang tinatahak ang madilim na lugar ng kakahuyan. Hindi ko maiwasang kilabutan ng ilang saglit lang. Narinig ko ang mahihinang huni mula naman sa aking likuran. Makailang beses akong huminto sa paglalakad. Sabay lingon.
Wala akong ibang natatanaw maliban sa isang malaking kulay itim na asong kanina pa yata ako sinusundan. Aso lang naman iyon kaya hindi ko magawang maalarma. Sa dami ng asong naglipana sa aming lugar, normal na sa kanila na hayaan na lamang ng may-ari na magliwaliw sa gabi. Nagsisilbi na din kasi itong gwardiya namin para katakutan kami ng mga magnanakaw. Ngunit iba ang malaking asong ito. Habang naglalakad ako, unti-unting lumalapit sa aking likuran ang kanyang anino na labis ko namang ikinatakot. Bakit hindi? Ang kanyang bulto ay dahan-dahang nagbabago. Isa siyang malaking aso, ngunit ang kanyang anino ay nagiging tao. Habang naglalakad, panay ang aking pag-antanda. Kinikilabutan ako at halos ayaw ko nang huminto sa pagtawag sa lahat ng pangalan ng mga santo. Nagsimula na ding magtigbi-tigbi ang pawis ko sa aking noo. Tila ba malalaking butil ng munggo kung makapatak sa aking mukha. Ganun pa man, nilakasan ko ang aking loob. Malapit na ako sa bahay. Yun nga lang, kung kailan papasok na ako sa pintuan ay gayon na lang ang aking pagkataranta. Isang napakahabang buhok ang humila sa aking kamay dahilan para mabitawan ko ang pintuan ng aming bahay. Hindi ko na nagawang sumigaw dahil sa tindi ng aking pagkagulat. Aminado ako na bigla ako sa bilis ng pangyayari. Tila ba isang sawa kung makapulupot ang may kakapalang buhok sa aking braso kasabay ang pagkalmot ng matatalas na kuko sa aking balat. Napasigaw ako pero hindi pa din ako makapagsalita. Naunahan kasi ako ng takot. Pakiramdam ko binuhusan ang bibig ko at hindi ko man lang magawang ikalma ang sarili ko. Naghuhurimentado sa kaba ang aking dibdib pero wala akong magawa ng mga sandaling iyon. Nang mapatitig ako sa salaring humihila sa akin, napasinghap ako. Mabalasik na mukha ang nakatitig sa akin. May mapupulang mga mata, nandidilat at nanlilisik. Sa kanyang bibig ay naglabasan na ang magkabilang pangil na mahaba sa karaniwan at may umaagos na malapot na laway na amoy malansa pa. Dito na ako tuluyang nasindak, Kuya Bari. Aswang ang nasa aking harapan. Pakiramdam ko, sasabog talaga ang dibdib ko sa labis na takot. Gusto ko mang magpumiglas, ngunit mas malakas sa akin ang nasabing nilalang. Nanginginig na nagmakaawa ako sa kanya. Ngunit kagaya nga ng pagkakakilala ko sa nasabing nilalang, hindi sila naaawa. Sa halip ay malakas niya akong binalibag. Yung tipong titilapon ako at babangon nang may bali ang buong katawan. Napaiyak na ako. Ito pala yung sinasabi nilang takot na umaabot sa puntong nakakalimutan ko ng tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Para bang pansamantalang nakalimutan ko maging ang aking pangalan. Nanginginig man, pilit kong inaninag ang mukha ng nilalang na ito. Kahit itim ang kanyang balat at masangsang ang kanyang amoy, nakikita ko ng malinaw ang kanyang hitsura. Kapitbahay namin na si Aling Linda. Igagapos na lamang niya sa aking buong katawan ang kanyang buhok nang makipagtagisan ako ng lakas sa aswang. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pinagkakalmot niya ako. Sigurado ako, siya si Aling Linda. Imposibleng magpanggap pa siya. Sa tagal ng panahon na nakilala ko siya ay kabisado ko na talaga ang kanyang hitsura. Alam na alam ko kung ano ang kanyang mukha. Mahina ko siyang tinawag sa kanyang pangalan, ngunit napangisi lamang siya. Tila ba ipinaabot niya sa akin
ang mensaheng wala na akong magagawa pa. Sa hitsura pa lang niya, Kuya Bari, naghuhumiyaw na ang kasamaan na nagbabadya ng panganib. Muli niya akong ibinalibag. Napagulong tuloy ako sa lilim ng malaking puno ng mangga. Rinig na rinig ko. Umaangil siya. Ipinapakitang mas malakas siya sa akin. Nang lumabas ang mahahaba niyang kuko at matutulis na pangil, ay pumulot na ako ng malaking sanga at sinugod ang aswang. Kahit alam kong si Aling Linda pa siya, ay wala na akong pakialam. Napaangil ang aswang nang dumaluhong ako sa kanya. Hindi siya makapaniwala na dahan-dahan kong nababawi ang aking tapang. Walang babalang inatake ko siya, ngunit humaba ang kanyang dila at isinampal ang dulo nun sa akin. Nagulat ako at napasigaw sa labis na takot. Lulundagan na lamang niya ako nang makita kong biglang tumilapon siya ng malayo. Nagtatakang sinundan ko siya ng tingin. Napalingon din ako pabalik sa pinanggalingan niya. Nakita ko doon si Mio, may hawak na malaking tubo. Mukhang siya ang humataw sa aswang dahilan para tumilapon ito. Napalunok ako. Buong akala ko kasi ay tuluyan ng magkakagulo. Ngunit labis ang aking pasasalamat dahil nilubayan ako sa wakas ng aswang. Nagtatakbo siya sa karimlan. Tila natakot siya nang makita niya si Mio. Hindi ko naman alam kung ano ba ang mayroon sa lalaking ito at iwas na iwas sa kanya si Aling Linda. Ni hindi man lang inatake siya. Ngunit tuwang-tuwa ako, Kuya Bari, dahil nailigtas niya ako sa kapahamakan. Ngunit hindi ko inaasahang may kapalit pala iyon. Gustuhin ko mang magpahinga ay wala akong nagawa. Dahil utos ng kagandahang asal, kaya ko siya pinatuloy sa aming bahay. Gusto daw niyang dumalaw. Alam ko na isisingit na naman niya ang panliligaw niya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaalibadbaran talaga ako sa kanya. Ngunit anong magagawa ko? Kailangan kong magpakitang tao. Kailangan kong maging mabait kahit sa gabing ito lang. Pambawi sa pagtataboy niya sa aswang na muntikan ng dumali sa akin. At dito na po nagsimula ang pamimilit niya. Kahit pagod na ako sa gabi, dinadalaw niya ako. Gusto niya ay harapin ko siya palagi. Hindi siya tumatanggap ng kabiguan o ng pagtanggi ko. Kaya naman isang araw, naisip kong kumprontahin na siya. Bigyang linaw ang relasyong namumuuraw sa aming dalawa. Hindi na ako nahiya nang sabihin kong hindi ko siya gusto. Masaya ako sa pag-aasikaso sa nanay ko. Wala pa talaga sa isip ko ang makipagnobyo. Ngunit hindi niya nagustuhan ang sinagot ko. Nagulat na lang ako nang magising isang araw na nakakatakot na ang mukha ko. Makailang beses akong napapabalikwas sa gabi. Hinihingal at tila ba galing sa bangungot. Akala ko mawawala na ako ng pag-asang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Ang mukha ko hanggang buong katawan ay nababalot ng sugat na mula lang sa agat ng lamok. Opo, Kuya Bari, totoo yun. Lumaki ng lumaki hanggang sa magkabutas-butas at nilalabasan na ng maraming nana. Noong una, nagagawa ko pang buhusan ng alkohol ang mga sugat dahil nawawala ang kati at sakit na aking nadarama. Ngunit habang tumatagal, hindi na ito umiepekto pa. Kapag ka nagpapabili naman ako ng agwa oksinada, ay mas lalong nandidiri lang ako sa aking sarili
at nagtataasan ang mga balahibo kapag nakikita kong bumubula ang bawat sugat na mabubuhusan ko ng nasabing likido. Literal po na nakakadiri. Kaya naman naisip kong magtago sa aking kwarto. Habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang aking karamdaman. Mas nagiging nakakadiri. Mas lumalansa pa ang amoy ng aking silid. Umabot sa puntong ayaw ko nang tumanggap ng bisita. Maski si Mio, hindi ko na hinaharap pa. Nagsilbing susi ang pagkakaroon ko ng karamdaman kaya nagagawa kong iwasan ang makulit kong manliligaw. Ngunit lingid sa aking kaalaman, pinlano niya pala ang lahat. Kinausap niya ang aking ina tungkol sa aking kalagayan. Nakiusap siya na dalhin ako sa kanilang bahay dahil manggagamot din naman daw ang kanyang ina. Noong una ay ayaw ko sana, pero desperada na akong gumaling mula sa aking karamdaman, Kuya Bari. Naisip ko, kapag sumama ako kay Mio, ay tiyak na ang kaligtasan ko. Baka kasi may magagawa pa ang kanyang nanay para mapagaling ako. Kaya naman kahit alam kong masisira ang kaligayahan ko at maglalaho ang kalayaan ko, ay sapilitang sumama na lang ako kay Mio. Sa kanilang tahanan ako maninirahan sa kondisyon na siya pa din ay mananatiling manliligaw ko lang at hindi katulad ng kanyang pinakaasam-asam na ako ay maging nobya niya. Wala namang nagawa si Mio kung hindi tanggapin ang aking gusto. Wala din naman akong pakialam kahit ano pa ang gawin niya. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari, dinala niya ako kaagad sa kanilang tahanan kahit masyadong malala ang aking kalagayan. Umaasa lang ako noon na di bali, gagaling din naman ako at makakauwi pa rin sa amin. Doon ay nakilala ko ang kanyang nanay. Isang payat na babaeng may maikling buhok at yapis na ang pangangatawan. Kagaya ni Mio, may hitsura din si Aling Nena. Hindi ko alam kung bakit tila may kakaiba sa kanya na labis na nagbigay sa akin ng takot. Ginamot nila ako ni Mio. Magkatulong silang ginagawa iyon. Kahit papaano ay natuwa ako. Alam ko sa aking sarili na malalayo na ako sa kapahamakan. Ngunit isang gabi, nagulat na lamang ako. Naalipungatan ako mula sa pagkakatulog kaya bumalikwas ako ng bangon. Hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako habang pinakikiramdaman ang paligid. Tila ba kakaiba ang ihip ng hangin? Nagpasya akong lumabas ng kwarto. Medyo magaan na ang aking pakiramdam mula nang mahawakan ako ni Aling Nena at nagpapasalamat ako kahit papaano. Nilagpasan ko ang nakasaradong pintuan ng kwarto ni Mio. Gusto kong magpasalamat sa kanya pero kinakabahan ako na baka bigyan niya ng maling interpretasyon ang pasasalamat ko. Kaya naman nagpatuloy ako sa paglalakad at hinayaan na lamang na makarating ako sa sala. Madilim na, ngunit may natatanaw akong liwanag mula sa kusina. Dito, hindi ilaw mula sa fluorescent ang aking nakikita. Mukhang ilaw na galing sa nakasinding kandila. Lumapit ako at sumilip ako para tingnan kung ano ang naroroon. Medyo kinakabahan ako. May naririnig din kasi akong ingay na nagmumula doon. Tila ba nagsasalita ng mag-isa? Parang nagriritual. Kaya naman mas lalo kong pinakinggan ng maigi. Narinig ko ang aking pangalan kasabay ang pag-usal ng katagang
hindi ko naman maintindihan. Hindi nagtagal, biglang sumakit ang aking ulo. Pabigat ng pabigat hanggang sa hindi ko na matandaan kung bakit nahihilo na ako. Nagpasya akong tumalikod para sana bumalik sa aking kwarto, ngunit nakasalubong ko si Mio. Pinagmamasdan niya ako at malisyosong pinababa ang tingin sa aking kabuuan. Gusto kong sabihin sa kanya na itigil ang ginagawa niya dahil nababastusan ako sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Basta na lamang niya akong hinapit at dinala sa aking kwarto. May sinasabi siya na hindi ko lubusang maintindihan. Gayunpaman, nagawa ko pang sabihin sa kanya na hindi ko pa din magagawang magkagusto sa kanya kahit na siya na lamang ang nag-iisang tao sa mundo. Alam ko nasaktan ko ang damdamin niya, pero hindi ko magawang matakot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko laban sa kanya. Alam ko naman na kaya niya akong puwersahin ngayon. Kaya para mawala ang takot ko, inayos ko ang aking sarili at pinilit na tumuwid ng tayo. Nahihilo man, ngunit magalang akong nagpaalam sa kanya at hindi na lumingon pang muli. Nang mailapat ko ang kamay ko sa pintuan, nasa puko ang aking dibdib. Muntikan na niya akong maisahan. Kung bakit bigla na lang akong nahilo nang marinig ang mga katagang inuusal ni Aling Nena kanina. Maya-maya'y nagdilim na ang aking paningin. Kinaumagahan, naging panauhin ko si Nanay. Kinamusta niya ako at nasiyahan nang makitang medyo maayos na ang pakiramdam ko. Nais niyang ipaalam ako kay Aling Nena na iuuwi na sa bahay. Nagliwanag ang aking mukha dahil gustong-gusto ko na rin namang umuwi. Kaso nga lang, nasira ang araw ko nang sabihin ni Mio na hindi pa daw ako pwedeng umuwi. Nag-aalangang tiningnan ako ni Nanay. Pabulong niyang sinabi sa akin na may nakilala siyang albularyo. Magaling at marami ng pinagaling. Anya, baka raw pwede ako doon. Umaasa siyang gagaling ako doon. Hindi raw kasi siya mapakali habang naririto ako. Palagi siyang nananaginip na kinukulam daw ako. Gusto ko mang ikwento sa kanya ang mga bagay na kakatuwang napapansin ko ay hindi ko naman masabi-sabi, lalo na't lumapit pa sa amin si Mio na tila pinakikinggan ang usapan namin. Sinabi ni Mio na hindi ako aalis ng kanilang bahay. Tinangka akong hilahin ni Nanay, ngunit natakot lang ako nang kumuha ng itak si Mio at iniumang ito kay Nanay. Sinabi ko sa kanya na ikalma ang kanyang sarili at wala naman silang ginagawa sa akin. Palihim akong bumulong kay Nanay, sabay sabing kailangan naming maghanap ng tamang tiyempo para makaalis. Huwag ngayon at kakaiba yata ang ikinikilos ni Mio. Mabuti na lamang napapayag ko si Nanay. Nagawa ko pa siyang ihatid sa may pintuan sa kabila ng aking panghihina. Nakita kong kusang naghihilom na ang aking mga sugat sa katawan, kaya alam ko makakaipon ako ng sapat na lakas para malaman kung bakit nila ito ginagawa sa akin. Parang hindi na taus-puso ang pagtulong na ginagawa ni Mio. Sa halip ay nais na niya akong gawing premyo para sa kanyang sarili dahil sa ginawa ng nanay niya na panggagamot sa akin. Sabi ni Nanay, sa ayaw at sa gusto ni Mio ay kukunin niya ako bukas. Magpapasama siya sa mga tanod at kailangan ko ding maghanda. Pumayag ako at sinabi sa kanya na huwag kaming papahalata. Napaigtad pa ako ng bulyawan ni Mio, sabay sabing napakatagal pa ng aming paalamanan. Hinarap ko ang lalaki at sinabing natural lang naman siguro na bigyan niya kami ng privacy ng aking nanay na magkausap ng sarilinan.
Nagalit si Mio at ipinagtabuyan si nanay. Wala akong nagawa, Kuya Bari, nang ibalya pa niya pasara ang pintuan at hilahin ako papasok sa aking kwarto. Natatakot ako kay Mio at mistulang naging bilanggo na ako sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nais kong pagsisihan ang mga magagandang katangiang ipinakita niya sa akin. Tila ba balat kayo lamang ang lahat ng iyon? Ani mo'y pagpapanggap lamang para mahulog ako sa kanilang bitag. Kabadong napadausdos ako sa paanan ng kama. Hinayaan ko siyang umalis at natitiyak ko hindi na ako makakalabas pa sa bahay na ito. Kinagabihan, muli na naman akong nagising. Masama ang aking panaginip. Si Aling Nena, nakikita ko na kinukulam raw si nanay. Napapaisip ako tuloy sa mga panahong nag-alok sila ng tulong. Bakit hindi ako nagtanong kung anong klaseng tulong ba ang maibibigay nila para sa akin? Bakit kailangan nila akong ikulong sa kwarto? Hindi naman ako isang bilanggo para kulungin. Wala silang karapatan na gawin ito sa akin. Naging marahas ang aking mga kilos at desididong tumayo. Lakas loob akong lumabas ng aking kwarto. Dumiretso ako sa silid ni Mio. Naglakas loob ako dahil nakaawang naman iyon. Pero tinakasan ako ng kaluluwa nang makita ang tagpong bumungad sa akin. Ang kwarto ni Mio mula sahig paakyat sa dingding at kisame ay puno ng mga larawan ko. May punit na, may pinagtirikan pa ng kandila at may pinatakan ng dugo. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Hindi yata't may kinalaman siya sa pagkakasakit ko. Nanginginig ang kalam nang umatras ako at namataan ang itak na nakasabit sa pakong nakatarak sa dingding. Kinuha ko iyon at tinanggal sa kanyang lagayan. Dahan-dahang umusbong ang galit sa aking kaibuturan. Pinlano ni Mio ang lahat ng ito. At si Aling Nena, kailangang matigil ang pinaggagawa niya. Pumalahaw ako ng iyak at nagsisigaw na tinawag ang pangalan ng dalawa. Naging mabuhay ang aking galaw dahil sa labis na pagpipigil ng emosyon. Galit na galit ako. Gusto ko silang tantarin ng pinong-pino. Alam kong hindi nila ako pwedeng patayin kahit ilang beses na nila akong kinulam. Gumagaling lang ako kapag nasa poder nila at nagkakasakit lang kapag tinataboy ko si Mio. Mga walang ya sila. Galit at nagdadabog kong tinungo ang kusina. Nag-uumahon ang matinding galit sa aking dibdib. Taas baba ang aking katawan dahil sa hingal. Alam kong may hawak akong itak pero hindi ko ito kayang ihataw sa kahit sino. Ngunit nang makita ko si Mio at Aling Nena sa kusina habang pinapatakan ng dugo ang larawan ko, napasigaw na lamang ako. May kung anong masakit na bagay ang dumagan sa ulo ko at makailang beses akong pinalo. Bago pa man manlabo ang mga paningin ko, narinig kong nagkakagulo sa labas at natatarantang nagunahan sa pagtayo ang mag-ina. Marahil sadyang oras na ang naniningil sa lahat ng kanilang masasamang ginawa. Bumagsak ako sa sahig, Kuya Bari, at nanatiling may malay kahit namamanhid ang aking buong katawan. May mga taong nakapasok sa bahay at nasaksihan kong pinagtataga nila sina Aling Nena at Mio na noong mga oras na iyon ay walang nagawa kong hindi pumalahaw at magmakaawa. Ako naman ay umangat sa sahig at napagtantong binubuhat ng mga tanod na siyang hininga ng tulong ni nanay para mabawi ako sa kanila.
wala na akong naging pag-angal pa nang maramdaman na ligtas na ako. Nakatitiyak akong magiging maayos na ako dahil malayo na ako sa malulupit na kamay ni na Aling Nena at ng manliligaw kong mangkukulam. Agad akong dinala kina Kapaeng, ang albularyo na sinasabi ni nanay. Kaagad siyang nagsagawa ng pagtatawas pagdating ko sa kanilang tahanan. Dito na natuklasan kung gaano katindi ang panlilinlang na ginawa sa akin ng mag-inang iyon. Halos mapaiyak ako sa labis na awa sa aking sarili. Muntikan na akong mamatay dahil sa sarili kong kagagawan. Malinaw na kinulam ako ni Mio at ginamit ang aking larawan para maisagawa ang orasyon. Nanlumo ako sa pag-aakalang pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon, ngunit dahil sa kanyang ginawa ay napaatras ako. Tila hindi ko na magagawa pa ang mga iyon dahil kahit patay na siya ay hindi ko siya mapapatawad. Hinayaan ko si nanay na gawin ang lahat para mapagaling lang ako. At dahil sa pumanaw na ang mag-ina ay hindi na magagawa pa ang ritual ng sumbalik o rebuelta, kung kaya't kailangang mano-mano akong gamutin. Sa awa naman ng Panginoon Diyos ay napagaling ako. Hindi ko na maiwasang mapaluha sa labis na tuwa. Alam kong malaki ang magagawa ng aking pananalig dahil ilang buwan lang tuluyan ang naglaho ang bakas ng kulam sa aking pagkatao. Mangyak-ngyak na nagpasalamat ako kay nanay at sa mga taong tumulong para makalayo kina Mio. Magmula noon, Kuya Bari, nag-iingat na din ako sa mga taong nakakasalamuha ko, lalong-lalo na sa mga taong may magandang panlabas na kaanyuan, ngunit bulok naman ang kaloob-looban. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay pala rin din itong maikwento sa inyong channel. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Ella. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.